Magandang araw sa inyong lahat. Ako pang inyong lingkod, Architect Albert Bersosa. At sa lahat ng mga architecture students sa buong Pilipinas na nanonood ng channel ko, welcome po. Mapa-umaga, hapon, or gabi nyo man napapanood ang video tutorial nito. So keep watching till the end. For today's video ay ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng foundation plan as per request by Armon Landicho, isang sophomore architecture student. Wait, teka, ano to? Ibang foundation na tinutukoy ko. Iris yan. Wala yan. Yan ang tinutukoy ko na foundation plan. So, ang ating video tutorial ngayon ay mahahati sa tatlong bahagi. Ang una ay ako paano gumawa ng foundation plan. Pangalawa, floor framing plan. At ang pangatlo ay roof framing plan. So, ngayon, uunahin muna natin yung foundation plan. Okay, bago po tayo pumunta sa pinaka-diskusyon natin, no? So, bigyan ko po muna kayo ng isang importanteng points o information regarding sa kung paano nyo aayusin ang footings natin, no? Sa pagganitong klase ng posisyon ng mga poste. So, kunwari itong mga posting to, nandun sa property sa taas nakasagad, tapos yung mga poste dito nakasagad dito sa bandang kanan natin, no? Tapos itong isa dito nasa kanto, tapos itong mga ito nasa loob lamang ng lote natin, no? So paano natin sila ipoposisyon o paano natin malalaman yung posisyon ng footings nila? So guys, tandaan nyo lamang po no, na sa batas natin na yung tinatawag natin na private property, kapag naggawa tayo ng structure o anumang pag-aari natin, hindi dapat na lalampas sa property ng iba. So bawal lumampas kahit isang guhit, dalawang guhit, tatlong guhit. Yun, maaring civil case yun, no? So paano ang gagawin natin kapag ganito ang case, no? So yung mga footings natin ipoposition natin according to the position of the columns shown, no? So ito nakasagad sa property yung mga columns natin. So as well as the footings, kailangan hindi rin sila nakasagad sa property ng iba. Doon ka lang sa property mo. So ipapakita ko sa inyo po yung mga possible na itsura ng footings ng mga ganitong column as per scenario, no? So ganito po ang magiging itsura ng footings natin sa mga bawat columns natin, no? So itong apat na to, iisa lang magiging call outs dito, no? Magiging pangalan ng mga to, C1 F1, C1 F1, C1 F1, C1 F1. Ito nasa taas, tapos nakasagad sa property, nasa gilid ng footing. So C1 C2 F1, C2 F1. Ito nasa corner, so maaari natin sabihin na ito yung C3 F1,
F1, tapos itong dalawa magkapareho sa bandang sulok, C4, F1, no? So sa ganitong klase ng pagpo-position ng mga footings sa ganitong klaseng senaryo, mas maraming column footing details ang magagawa ninyo sa drawings ninyo, no? So kung may tanong pa kayo guys, comment down below lang, no? So guys, ito po yung ating ground floor plan. So ito yung gagamitin natin na example sa paggawa ng foundation plan. So dito sa example natin na binigay ko sa inyo, meron po siyang dimension na 6 meter by 6 meter, no? Tapos nilagyan natin ng bedroom, CR, at maliit na bar doon sa bandang east. Tapos nasa bandang west naman yung kitchen, dining, at nasa bandang ibaba yung living. So ito yung typical na ginagawa natin sa architectural drawing, 'di ba mga mahal kong viewers? Pero sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng plano na to, ipapakita ko pa sa inyo kung paano gumawa ng foundation plan. So ito yung natin, ground floor plan. So yung mga detalye na nakikita nyo ngayon dito, tatanggalin natin. So sa paggawa ng foundation plan, tatanggalin natin yung mga doors, mga windows, yung mga fixtures, even the stairs, no? Tsaka yung mga window and doors call outs, yung mga sizes, as is muna sila dyan. So tatanggalin muna natin sila. So ayun po lamang po yung matitira dun sa plano natin, no? Halos wala tayong itinira dun sa plano natin. Yung mga measuring or dimensions lamang po at mga column call outs lamang tinira natin, plus yung mga poste sa apat na sulok, tapos yung mga interior at saka exterior walls, no? So yun lamang po ang mga itinira natin. So ang susunod natin na gagawin ay yung mga poste, lalagyan natin ng square, no? Sabihin na natin na yung square ay siya signify ng ating footing. Okay guys, kung napapansin nyo dun sa mga poste natin, nilagyan natin sila ng isang squares, no? Ang dimension or pagpapalagay natin ang dimension ng mga squares na yan sa bawat poste natin ay 1 meter by 1 meter. Tapos sabihin natin na yung poste natin ay merong sukat na 30 cm by 30 cm. Okay, so dito i-disregard muna natin yung yung structural analysis ng mga kasamahan natin sa industriya, no? Yung mga structural or civil engineer. So dito ituturo ko muna sa inyo kung paano gumawa ng foundation plan. So huwag nyo munang iisipin yung yung straight, no? Kasi
mas lalong magiging komplikado kung ituturo ko pa sa inyo yun dito ngayon, no? So ito muna, so itong foundation plan muna, no? So dito nagawa na natin ng squares, no? So isang square dito, isang square dito, merong square dito. So ayan, so merong tigwa 1 meter by 1 meter square sa bawat poste. Yan ang magsisignify as footings ng bawat isa. So bali gumamit tayo dito ng tinatawag na isolated footing. Isolated footing kasi solo lamang yung poste dun sa isang footing. Wala siyang kasama, no? So dito guys, sa ginawa natin na footings or square footings, makita nyo dito na pare-pareho lamang sila ng itsura, no? Yung poste natin nasa gitna ng bawat footing. So isa lang ang ibibigay natin na pangalan dyan, no? So C1, F1. Ibig sabihin pag C1, pareho ang sizes ng bars, pareho ang dimensions, tapos pareho ang location. So C1 yon. Tapos sa footings naman, F1, pare-pareho ang depth, pare-pareho ang height and width and breadth, ang mga sizes ng bars, tapos yung mga quantity pare-pareho. So yung ipapangalan natin sa bawat column footing ay C1, F1 kasi pare-pareho lamang sila ng specification. Guys, tandaan nyo na oras na nagbago ang isa sa mga yan, kunwari yung column mo napunta dun sa corner nitong footing mo, hindi na yun C1, C2 na yun, no? Tapos kunwari ito napunta dito sa side na to, no? Dito sa side na to, itong poste na to, hindi na yung C1, C3 na, no? So guys, tandaan nyo sa pagpapangalan ng ng column footing ay depende sa number of bars, sizes ng footing, quantities of reinforcing bars, no? In short, yung mga specification. So isunod na natin yung yung mga pagpapangalan sa kanila. Okay, ayan, nalagyan na natin ng mga pangalan yung bawat poste natin, no? So lahat sila puro C1, F1. Then next, ang susunod naman ay yung mga wall footings natin. So lalagyan na din natin ng broken lines or hidden lines ang bawat poste natin, no? Okay, ayan, nalagyan na po natin ng broken lines or hidden lines yung bawat poste natin. So guys, dito sa example natin, meron tayong dalawang klase ng dalawang klase ng kapal ng pader natin, no? Una, yung exterior, which is nasa 15 cm, at yung interior walls na nasa 10 cm. Guys, di hamak na mas makapal ang exterior walls kaysa sa interior walls. So 15 cm itong mga nasa labas, tapos 10 cm lahat yung mga nasa loob, no? So ang susunod naman natin na gagawin ay lalagyan natin ng pangalan yung mga wall footings na yan. So guys, tandaan nyo na kapag
wall footing sa labas, no, or exterior or exterior wall, F1 yon, no, o wall footing 1, no, wall 1 footing 1, no. So lahat ng mga nasa labas, W1, F1 ang ilalagay natin na label, at lahat ng mga nasa loob ay W2, F1, no? Bakit W2? Kasi nagbago yung thickness nung pader natin. So unlike dun sa W1 or wall 1, 15 cm siya, sa W2 10 cm siya, no? So dalawa ang klase ng wall footing natin. So ayan, no, nalagyan na natin ng pangalan lahat ng mga column footing natin, tsaka yung wall 1 footing 1 at tsaka wall 2 footing 1. So ang kulang na lang dito ay lalagyan natin ng ng indication nung slab natin. So dito maglalagay tayo ng parang pabilog dito, tapos ipapakita natin yung mga bakal dito, tapos lalagyan natin ng specifications. So ayan, no, nalagyan na natin ng detail ng mga bakal dito. So yung mga bakal dito, yan po yung mga ilalagay sa ilalim ng semento, no, na ibubuhos dito. So ang inalagay ko na detalye ay 12 mm diameter, continuous RSB at 40 cm on center. Ibig sabihin, ang size na ginamit natin ay 12 mm diameter, tapos continuous, no, tuloy-tuloy from the entire span or entire length ng bahay, tapos on center. Ibig ko sabihin, kung magsusukat tayo ng mga dimension ng bakal, magsusukat tayo ng 40 cm sa mismong pagitan o sentro ng bawat bakal. Then idadagdag ko pala dito yung yung BW or both ways, kasi pa vertical at saka pa horizontal yung position ng ating mga RSB or reinforcing steel bars, no? Okay, ayun guys, nalagyan na natin ng BW or both ways. Guys, itong practice pala na to, na paglalagay ng bilog dyan, tapos maglalagay ng mga kunwaring pag-grid, no, para mag-save ng time, no, para hindi na natin kailangang lagyan lahat ng bakal ang mga yan. So with this partial portion of the example of our floor plan will indicate na yun na mismo yung nasa ilalim nung foundation mismo nung example natin na bahay, no. So ang kulang pa dito yung mismo, no, yung pinaka floor elevation ng floor finishes mula sa labas. So sabihin na lang natin na yung kitchen, dining, living at saka itong bedroom ay pare-pareho. Itong CR naiiba. Sabihin natin na itong mga nabanggit ko na nauna nasa about 30 cm above the ground. So maglalagay tayo dito ng plus 0.30 meter, no, yun ang magsisilbing elevation mismo nung floor finishes mula dun sa natural ground line, no.
Samantala dito, mas lalo natin mas ibababa natin. Siyempre, para kapag pag naligo tayo, yung tubig hindi maaring lumabas mismo ng CR, no. So kung 0.30 ito siguro gawin natin mga 0.20 or 0.25, no, para enough na yun yung lalim na yun para hindi lumabas yung tubig. So gagawa na lang tayo ng parang leader dito, no, para makita yung elevation niya mismo. Okay guys, so dito sa mga spaces natin, nalagyan na natin sila ng kanya-kanya nilang elevation, no. So makikita nyo dito sa mga elevation, puro positive or puro plus. Guys, tanong kung tatanungin niyo paano kung naging negative. Guys, ibig sabihin pag naging negative, ibig sabihin naghukay kayo. Kapag nagtambak kayo, positive 'yon, no? So meron kasi sa sa pag zero, yun mismo yung lupa na inaapakan natin mismo, no? Pero minsan naman yung iba ay gumagamit sila ng zero level, yung level ng kasi talaga zero talaga yon, no. Tapos yung lupa natin medyo nakaangat, pero dito architecturally speaking, magsisimula ang ang level natin sa zero sa lupa, hindi po sa dagat. Iba yung natin, ang simulan ng pag-angat o pag-elevate ng ating sa mismong structure, hindi sa dagat ang reference natin, kundi sa pinaka tutungtungan ng bahay natin, no, yung mismong lupa natin, no. So yun ating elevation zero. So karagdagang kaalaman, no. So dito sa footing natin, ang usually na lalim na mga yan, yung iba na nagpa-practice katulad ko, ang ginagawa ko nasa 1.5 meter ang lalim na hinuhukay, no, or 6 feet. Tapos pagdating dito sa wall footing, mababaw lamang yan, mga lang yan, mga 60 cm lamang ang ihuhukay niyan, o 60 cm below the the ground. So 60 cm below the ground, kasi mababaw lang naman yun, no. Mababaw lang naman ang mga huhukayin natin, no, yung foundation natin mababaw lang siya, kasi ang gamit natin dito shallow foundation, no. Guys, tandaan nyo lamang po, no, na ang pinagbabasehan natin sa lalim ng footing natin ay depende kung gaano kalalim yung pinakamatigas na parte ng lupa sa ilalim, no, yung natural grade line. Ibig sabihin, kailangan para hindi magkaroon ng paglubog yung semento natin, pagkaroon ng deformation, no, paglundo o pagangat, o either way, kailangan yung mga footings natin nakatungtong mismo sa pinaka matigas na parte ng lupa sa ilalim. So ito maaring mas malalim pa to, no, depende kung mababaw yung mismong pinaka matigas na parte ng lupa or sobrang lalim, no. So ito na po yung ating foundation plan, no. So hindi na siya ground floor plan lang. So bale, ang ipapalitan na natin dyan ay ground floor foundation plan. So papalitan ko na lang to, guys, no.
So ayan, nalagyan na natin ng ng bagong pangalan, ground floor foundation plan, kasi ito na mismo yung pinaka foundation plan ng ating plano kanina. So ang susunod na natin dito lalagyan na natin yung mga detalye ng mga bawat column and wall footings natin, no. So guys, kung may tanong pa kayo dito sa topic na to, comment down below lang kayo, no. Okay guys, bale ang susunod natin na gagawin ay gagawa na natin dito ng detailings, no. So dito sa column 1 footing 1 natin, ang isinama natin ay yung plano at saka yung elevation. So yung footing at saka yung column, lalagyan natin yan ng mga bakal. So isa-isahin natin yan as well as here, no. So ito muna yung ito muna yung lalagyan natin ng bakal, yung poste natin. Ayan, nalagyan na natin ng bakal, no, itong poste natin. So tandaan natin na kapag square ang poste natin, minimum of 4 vertical steel bars, no. Ang size niyan ay 16 mm diameter. Huwag kayong gagamit ng mas liliit pa sa 16 mm kasi hindi kakayanin ng pundasyon kapag nagkaroon ng extension yung bahay in the future. So laging 16 mm safe yun, no. Yung mga makikita yung tuldok dyan na apat, yun yung vertical bars, no. Then yung nakapaligid dito na parang singsing na pa-square, yan yung tinatawag natin na ties, no. Tapos kung mapapansin nyo, hindi siya nakasagad dito sa poste natin. Meron siyang gap, no, or concrete cover. At least mga 25 millimeter, no, o kahit isang pulgada para magkaroon siya ng protection mula sa labas yung mga bakal natin. So unang gagawin, lagyan natin ng bakal 4, tapos ties, no. Tapos ang susunod ay lalagyan na natin ng mga bakal itong footing natin. Ayan guys, nalagyan na natin ng bakal yung footing. Bali naglagay tayo ng 5 bakal na merong hook sa magkabilang dulo, no. Bali tigli 5 both ways, 5 pa vertical at 5 pa 5 pa vertical at 5 pa horizontal. Tapos lahat ng mga bakal natin may hook, no. So meron din siyang concrete cover. So at siguro mga at least mga 25 mm o masikit pa doon, no. So 25 mm o higit pa. So maglaan lang tayo ng concrete cover kahit sa footing. Then ang susunod, lagyan na natin to ng sukat. Say sabihin natin na yung footing natin ay tig 1 metro yung side, tapos yung poste natin ay 30 cm. So ayan po, no, nalagyan na natin ng dimensions yung poste natin at yung footing natin. Susunod ay lalagyan na natin ng detailing or specification yung mga bakal natin. Unahin natin yung poste, then yung footing natin. So ayan, nalagyan na po natin ng detalye yung poste natin. Bale
4 16 mm diameter vertical RSB with 12 mm diameter ties, 0.20 meter on center. Ibig sabihin, apat na piraso yung bakal natin na napatayo. Tapos, meron siyang 12 mm diameter ties na nagbubukos sa kanilang apat para hindi magkalas, no? So, ang pagitan ng bawat ties 0.20 metro magsisimula sa bawat sentro or on center, no? Then susunod na ay yung natin, yung mga footing bars natin, no? So ang nilagay ko dito limang peraso na 16 mm diameter footing bars both ways. Ibig sabihin both ways, 5 pa horizontal at 5 pa vertical. So yan po ang ating C1 F1 detailed C1 F1 plan, no? Then proceed naman tayo dito sa elevation niyan, no? So ito naman ang lalagyan natin ng kahalintulad na detalye. So lalagyan na natin to ng bakal sa poste at saka sa footings. So ayan po, no, nalagyan na po natin ng mga bakal itong column footing 1 elevation. So ito yung mga footing rebars na sa ilalim. So makikita nyo yung limang tuldok na yan, no? Then ito yung patayo na 16 mm vertical bar. Tapos itong mga pa-horizontal na yan yung mga ties na may pagitan na about 30 cm, no? So 30 cm ang pagitan ng mga bawat ties na yan, no? So lalagyan na lang natin siya ng detalye at tsaka sukat. So dito 20, dito 20 cm, tapos dito 1 meter. So lalagyan na natin ng detalye to. So ayan po, no, nalagyan na natin to ng sukat 0.30. Tapos ito 4 na peraso ng 16 mm vertical RSB with 12 mm diameter ties, 0.30 on center. Then itong bakal natin dito sa footing 5 peraso ng 16 mm diameter footing rebars both ways, no? So lahat kompleto na. So yan, nilagyan na natin ng detail sa baba. So ito na po yung ating C1 F1 detailed plan and elevation. So susunod naman yung wall 1 footing 1 naman ang susunod. Okay guys, ang susunod natin na gagawin ay yung detalye ng ating wall 1 footing 1, no? So kasama pa rin dito yung elevation niya, yung plano niya, no? So dito sa plano, siyempre pinapakita natin yung mga detailed concrete hollow blocks, no? Ultimo yung mga cells pinapakita natin dito. Tapos medyo kinapalan natin to indicate the plastering. Then itong linya to na ginawa natin kanina, ito yung hidden line natin, no? So ngayon ginawa natin siyang object line. Papakita natin siya ng buo. Pero pag sa foundation plan, naka hidden line to. So bali ang lapad nitong ating footing nasa 30 cm, no? Tihamak na mas makipot
kaysa sa footing natin. So itong wall natin ay 15 centimeter. So lalagyan natin to ng bakal sa pagitan ng mga bawat CHP o hollow blocks, tapos yung sa footing naman. So lalagyan natin ng mga bakal yan. Okay, so ang ilalagay natin dito syempre yung mga vertical bars na isusuksok sa kada cell. Sabihin natin ng mga nasa siguro mga ang vertical bar natin gagamitin natin 12 mm na ganun, tapos ang layo ng kada patayong bakal natin siguro siguro gawin natin mga 40 cm, no, ang pagitan ng bawat isa. Tapos yung continuous bar natin ilagay natin after every after 3 layers of CHP, no. So 40 pa vertical, tapos yung continuous reinforcing bar natin every third layer of CHP, no. Then yung susunod ay yung natin, yung sa bakal natin sa footing. So isang tatlong continuous, no, tapos isa ring footing rebars na merong din hook na halos kahalintulad din sa nauna, no, sa column 1 footing 1 natin. So ganun din ang ilalagay natin na bakal katulad dito. So pareho lang. So naka elevate lamang ito naka plano lamang. So lalagyan natin siya ng bakal, no. So ayan guys, no, nalagyan na natin sila ng bakal, no. So ito na yung mga bakal na tinutukoy ko. So ito yung mga footing bars, yung tatlo, hindi mo natin makikita dito. So bali ito makikita natin, no, may tatlong bakal doon na continuous temperature bars, tapos merong rebars na pa-hook, no, tapos may patayo, yan yung mga vertical bars. Tapos yung tuldok doon, yan yung continuous bar, no. So kung ano yung makikita natin dito sa elevation, siya rin yung makikita natin sa plano. Okay, so lalagyan na natin to ng mga specification. Lalagyan natin ng leaders, tapos lagyan natin ng specification, na. So gawin na natin to sa pareho. So ayan po guys, no, nalagyan na po natin ng sukat itong pader natin 0.15, tapos yung wall footing natin nalagyan na natin ng sukat na 0.30, no. Ganon din dito sa elevation, 0.20 ang taas, tapos 0.30 ang width, tapos may lalim siya mula sa NGL na 0.60, tapos nandito rin yung kapal niya, no, 0.15. So ito na rin yung mga detalye niya, no. So 12 mm vertical bars at 0.40 meter on center, no? Then ito naman yung sa continuous bar, no, 12 mm continuous bar at third layer of CHP. Okay, ibig sabihin kada third layer ng CHP yung bar na yan, yung continuous. So ito naman na yung footing bars natin, no? So tatlong peraso siya. So 3 16 mm diameter footing rebars with 12 mm diameter temperature bars, no, at 0.30 meter on center. So kung ano yung mga detalye na nakita natin dito sa plano natin ng wall footing, ganun din dito sa
ating elevation, no. So pareho lang yung ilalagay natin, guys. So guys, sa pagdi-detail ng structural, kailangan makulit tayo sa pagdi-detail, no. So kailangan masipag tayo sa pagsusulat. So hindi porke na naglagay na tayo ng mga details dito wala na. Guys, paulit-ulit lamang natin gagawin. Tandaan nyo na pagdating sa structural drawing, very detailed ang ginagawa, unlike sa architectural, no. So lahat nakalagay, no. So ito na po yung ating wall 1 footing 1. So yung wall 1 footing 2, pag nilagyan natin to ng or inaba natin to ng sukat, ginawa natin tong 0.10 at ito 0.10, ito magiging pa na yan, wall 2 footing 1 na yon, no. So halos pareho lang naman ang detalye niya, no, kapag ginawa natin siyang wall 2 footing 1. Okay, so dito sa wall footing natin, mas mababaw lamang siya compare sa footing natin, no. So nasa 60 centimeter, tapos meron siyang lapad na 0.20, tapos ang width niya ay 0.30, no. Mas maliit compare sa column footing, kasi ang wall hindi siya nag-carry ng load, unlike sa column, no. So kung may mga tanong pa kayo regarding dito, magtanong lamang po kayo, no. So comment lang kayo sa ibaba. Sana naman pong video tutorial ang natapos sa araw na to. So always remember, guys, there's no elevator to success, you have to take the stairs. So God bless and goodbye.